Welcome to ISS TV. Nagbabalik, Coach Kens. Ang pag-uusapan natin ngayon ay the 11 General Orders. It is a Tagalog explanation for new applicants. Makakatulong po ito sa mga bagong 5'9 na magnanais mag-security guard. At Tagalog po natin i-explain ito para mas magiging maintindihan kung ano po yung hindi nyo maintindihan. At siyempre, huwag nyo pong kalimutang i-share at i-subscribe ang channel na ito. And then, i-share yung video na ito para po sa iba na hindi pa po nakakarinig ay maintindihan din nila kung ano po ang ibig sabihin ng 11 General Orders. So, atin pong simulan sa umpisa. Ang unang general order po ay to take charge of the post and all company properties in view and protect or preserve the same with utmost diligence. Ang ibig sabihin po na ito, na kapag ikaw ay nakatuka sa isang post ng kumpanya na punong-puno ng mga properties, of course, kaya nga tayo nilagay doon kasi nandun yung mga properties ng kumpanya, so dapat natin yon protektahan, bantayan ng maigi, ng may vigilanting pag-uugali, kumbaga vigilant, masinop, masipag, buong sikap, no? Buong sikap na pagbabantay sa area na pinagkakatiwala sa iyo ng kumpanya. Kumbaga, yun na yung best, kumbaga pinapakita mo yung best mo na walang kulang ang lahat ng mga properties na pinagbabantayan mo. Pero hindi po ito tumutukoy lamang sa mga properties or kagamitan ng isang kumpanya. Ito ay tumutukoy din sa buhay ng tao na nakatuka roon, mga personnel. So, naka-charge din sa iyo yung pagbabantay sa buhay nila. So, protect lives and properties po tayo, mga ka-5'9", no? So, buong sikap, tiyaga, buong sikap at tiyaga ang ating dapat ipapakita sa ating kumpanya. Okay? To walk in an alert manner during my tour of duty and observing everything that takes place within sight or hearing. So, kailangan mo maging alerto sa iyong pagbabantay. Hindi po upo ka lang bumaghapon. So, kailangan mo ring lumakad ng alerto na postura, no? During my tour of duty, sa iyong during ng iyong panahon ng iyong pagbabantay. Yun. So, observing everything. Mag-o-observe ka sa lahat ng bagay. At may kasamaang pandinig at talas ng paningin. So, kailangan anumang kaluskos na mayroon sa paligid mo, kailangan mong mabantayan ng pandinig at paningin. No? Abot sa iyong makikita. Okay? So, take note of alert manner, observing with sight or hearing, paningin at pandinig. So, ganun po ang isang security guard, magiging alerto sa kanyang pwesto. Okay? Pangatlo, to report all violations and regulations and orders I am instructed to enforce. So, kung ano man yung mga instructed sa'yo na i-enforce, kailangan mong i-report kapag ka mayroong violation. Halimbawa, ay mayroong trouble, mayroong nakawan or crime sa area mo. So, kailangan mong i-report. O kaya may disorder sa area mo. So, kailangan mong i-report everything or anything na meron na kahinahinala, kaiba-ibang mga pangyayari ay dapat mong i-report. I-logbook. Bakit po? Ano po ang kahalagahan ng report or logbooking o yung logbook? Ay ang kahalagahan po nito ay yung it is a future reference. So, kung ano man yung mga pangyayari dyan sa area mo, kailangan recorded. Kasi kung pagdating ng panahon na mayroong kailangan balikan, mayroong kailangan usisain doon sa pangyayari na yun, na panahon na nandun ka, ay mayroon pong reference para makita at maalala at mas-resolve kung ano man yung kailangan ma-resolve yung panahon na yun. So, reference siya. Okay? At pangapat is to relay all calls from
post more distant from the security house where I am stationed. So, kailangan, kung may ma-receive ka ng call doon sa pwesto mo at sa kabilang pwesto ay hindi naman call, i-relay mo. Kailangan mong ipasa yung mga tawag doon sa kabilang post mula doon sa iyong pwesto na pinagpopwestuhan. So, kailangan mong i-relay. No? Ipasa. Kung ito may importante na mensahe, so kailangan mong ipasa. Okay? Ito naman ang panglima, to quit my post only when properly relieved. So, kailangan kung umabot man ng lagpas 12 hours na ang duty mo, so wag mong basta-basta iwanan yung pwesto mo. Kasi, sinabi dito, properly relieved. So, paano mo ma-properly relieved kung iniwanan mo na yung pwesto mo, hindi pa dumating yung ka-reliever mo? Kung ikaw ay panggabi, antok na antok ka na, gusto mo nang umuwi ng maaga kasi masakit na ulo mo sa puyat, so kailangan mong hintayin yung kapalitan mo kasi malamang meron pang formation na inatinan, so tumagal ang kwento kaya hindi agad nakarating doon sa post mo. Kailangan mong meron ka ding tiyaga na magintay, no? Dahil po ano po ba ito, kailangan pong huwag iwanan ang post kung wala pang kapalitan kasi meron tayong mga kailangang tawag nito i-relay sa kanila tulad ng mga gamit, no? Kailangang i-turn over properly sa kanila yung mga radyo, logbook at firearms at saka yung mga orders o naman yung mga tagubilin ng superior or kumpanya na pinagtatrabahuhan nyo. So, kailangan nyo pa rin properly turn over sa kanila. So, kailangan properly relieve. Iwanan mo yung post mo nang naipasa mo na lahat ng mga activities at gamit doon sa kapalitan mo para wala ka ng ibang accountability. Pag umuwi ka ng bahay, hindi mo nadala-dala yung accountability kasi ipinasa mo na doon sa kapalitan mo yung mga responsibilidad doon sa area mo. Okay, pang-anim, to receive, obey, and pass on to the relieving guard all orders from company officers or officials, supervisors, post in charge, or shift leader. So, kailangan mong tanggapin ang panibagong orders mula doon sa company officers. Halimbawa, ang company nyo, agency ninyo, may panibagong protocol na papatupad. So, kailangan yung sundin. So, tanggapin mo. Hindi naman alam nun ng kapalitan mo. So, kailangan mong i-relay sa kanila. Kailangan mong ipasa sa kanila na ganito, ganyan, ganito yung panibagong orders. So, ang mahalaga ay yun ay na ipasa mo. At saka, at least, alam na ng kapalitan mo na may ganoong mga orders na galing sa company ninyo. So, kailangan mong ipasa doon. And then, halimbawa, kung mayroong event sa araw na yon, so, hindi pa anga-anga yung kapalitan mo kasi nga, sinabi mo. Kung hindi mo sinabi, tapos may event pala, so, mahirap yun. Magkakabulilaso kayo doon. So, kailangan, you have to receive, obey, and pass on to the relieving guard all orders from company officers or official supervisors, post in charge, or shift leader. So, ibigay mo lahat ng mga orders na yon na ipinagkatiwala sa iyo at para inform din yung kapalitan mo. Okay? Number 7 is to talk to no one except in the line of duty. So, wag kang makipagkwentuhan sa panahon ng duty mo na hindi naman related sa trabaho. Kung halimbawa, mayroon kang kumpare o kumari na pumunta dyan, bumisita sa'yo. So, tama na ang isang tanong. Huwag nang tumagal na magipagkwentuhan. Kung halimbawa, mayroon kang makikitang chicks, hininga mo ng number. So, hindi na po yun allowed sa duty mo. Ang pag-usapan dito is yung trabaho lang, related lang, or sakop lang doon sa trabaho mo. Kaya sinasabi rito, except in the line of duty. So, maliban na lang. Huwag kang makipagkwentuhan maliban na lang kung parte sa trabaho mo. Number 8, to sound or call the alarm in case of fire or disorder. So, maging maingat ka dito. Kasi, bawal ang paglalaroan ng fire alarm. Halimbawa, kung napaglaruan mo, pinatunog mo, nagka-alarma tuloy sa lugar, naglabasan ang mga tao, so nagkaroon ng stampede, nagka-disgrasya tuloy. So, maaari kang ma-discharge sa trabaho. So, kailangan mong
gawin ito kung totoo nga na mayroong disorder o mayroong sunog or problema doon sa area mo. So, kailangan mo siyang husisain muna kung totoo ba bago mo siya i-sound ang alarm. Number 9, to call the superior officer in a case not covered by instruction. So, ano ba ibig sabihin nito? Halimbawa na lang po, kung nakapwesto ka sa isang gate, kung gater ka, may dumating na tao na naghanap ng isang tao doon sa loob. So, hindi ka inform na mayroong dumating. So, anong gagawin mo? Ito lang, wag na wag kang gumawa ng sarili mong desisyon. So, kailangan mong tumawag lagi sa superior officer. Magkipag-ugnayan ka doon sa superior officer mo na para ma-inform sila kung sino yung dumating o kaya doon sa loob ng building na tinatanong nung dumating na tao na pumunta sa'yo na meron daw siyang ka-meet up sa loob. So, you have to call first the company officials kung totoo ba na mayroong parating at saka bago mo sila papapasukin or i-entertain. So, ganun po ka halaga yun, yung to call first the superior officer in a case not covered by instruction. Hindi naman kasi covered yun, hindi ka inform eh. So, ibig sabihin hindi covered. So, kailangan ikaw mismo yung pumunta doon sa superior officer mo para ma-inform ka kung totoo ba o hindi yung pakay ng tao na yung na-encounter. Number 10, to salute all company officials, superiors in the agency, ranking public officials, and officers of the Philippine National Police. So, kailangan mong sumaludo doon sa mga officials ng ating government or sa company, company officials, superiors, agency ranking public officials, yung mga captain, so and so forth, general. So, kailangan saluduhan yan, pati yung mga officers ng sa Philippine National Police. So, kailan po ba kailangan magsaludo? So, kung nakasalubong mo sila na wala ka namang bit-bit, maluwag sa'yo, gumalaw, sumaludo, yes, pwede. Pero kung meron kang bit-bit or nagdadrive ka ng motor, nagmamaneho ka, so yun yung mga time na hindi mo na kailangan magsaludo. Pwede ka namang mag-greet good morning, good afternoon, or good noon, o kaya magbow. So, sign na po yun ng respect sa kanila. So, ganun lang po yung saludo, no? Kapag yun lang ay maluwag yung kamay mo, wala kang bit-bit, so pwede kang sumaludo. Number 11, the last, to be especially watchful at night during the time of challenging, to challenge all persons on or near my post and allow no one to pass or loiter without proper authority. So, kailangan pong special to sa iyo bilang 5'9", bilang security na maging watchful, maging handa palagi at saka maging vigilant sa gabi. Kasi ang mga magnanakaw, ikaw lang po ang binabantayan kung tulog ay saka sila papasok. So, challenging to sa iyo at challenging din sila sa iyo. So, you have to challenge all persons. Lahat ng mga tao, kailangan mo silang i-challenge sa pwesto mo or hindi sa pwesto mo, sa malayo o parating sa pwesto mo. You have to allow no one. Huwag mong hayaan na makapasok sila, lalo na't hindi mo kilala at hindi naman involved o belong doon sa area. Huwag na huwag mong papasukin or magloiter, pakalat-kalat doon nang walang proper na authority. Hindi naman sila pinapunta doon o wala namang proper na utos na pumunta sila doon. So, you have to be especially watchful. Huwag mong hayaan na sila ay magloloiter o maglakad-lakad, pakalat-kalat doon sa area mo. Kasi kung may mga sensitive na area na binabantayan ka doon, ay pwede mong ikakapahamak. O kaya mayroon silang mga plan na hindi mo alam, hindi mo sila kilala, so maaari kang mapapahamak. So ganun po, no? Kaya kailangan especially yan, especially watchful, kailangan sa gabi. Be vigilant po mga ka-5'9", lalo na sa gabi. Okay? Thank you sa inyong panood at sana nauntindihan nyo, naunawaan nyo at if ever na meron kayong comment, meron kayong suggestion and question, you have to put your comment below. And please don't forget to subscribe and share this video for those who want to
learn about the 11 General Order. Thank you for watching.